Sabi nila, ang pinakamadaling paraan daw para maging successful sa buhay ay yung ipanganak ka sa tamang pamilya. At sa tingin ko, ang ibig nilang sabihin sa tamang pamilya ay mayamang pamilya. Ako, hindi sa pagmamayabang. Ipinanganak ako sa mapagmahal na pamilya. Mahal kami ng nanay at tatay ko at mahal din namin sila. At swerte na ako doon kasi yung iba pati yun wala eh. Pero pagdating pala sa usapang pera, hindi pala counted yung pagmamahal. Huwag nyo nang subukan, na-try ko na. Hindi siya pwedeng pambayad ng bills, hindi nila tinatanggap. Anyway, kaya eto na tayo ngayon sa usapang pera. Hay, pera. Pera pa more. Doon sa last video ko, pinag-usapan natin yung tingin kong dalawang bagay na pinaka-importante pagdating sa usapang pera. Yung kita versus gastos. At doon, nag-focus tayo sa gastos or expenses. So gaya nung sinabi ko doon, may limitasyon lang kung hanggang saan pwedeng bawasan yung gastusin ng isang tao. Merong mga bagay na kailangan talaga para mabuhay. At meron din tayo ng mga hindi inaasahan na emergency na dumarating talaga. At nandyan din yung mga luho sa buhay. Yung mga lifestyle wants natin or luxuries na mga extra. Na kadalasan, pwede nating makontrol pagdating sa paggastos. Pero depende pa din yun. Merong mga tao na kailangan nilang uminom ng kape araw-araw at ang tanging kape lang na makakapagpagising sa kanila ay yung hot cafe latte venti sa Starbucks. Doon lang sila nakakapagtrabaho ng maayos. Meron namang iba, hindi makapag-isip ng tama kapag hindi naka-aircon habang nagtatrabaho sa bahay. Or yung hindi kaya ng walang subscription ng Netflix, Disney+, Amazon Prime at kung ano-ano pa. Walang masama dyan sa mga yan. Iba-iba lang talaga tayo ng standard at cost of living. At ikaw ang magde-decide kung ano yung mga must-haves at nice-to-haves sa buhay mo. Pero kung nasagad mo na talaga yung mga pangangailangan mo at piniga mo na lahat ng wants at mga luho mo at sa tingin mo ang binibili mo na lang ay yung mga talagang kailangan na lang para mabuhay at para makapagtrabaho ng maayos at hirap ka pa din sa pera, hindi na gastos or expenses ang problema. Kita or income na. Ito yung isang side ng usapang pera. Kita, sweldo, revenue, cash inflow, income, ito yung perang pumapasok sa wallet mo or sa mga online accounts mo. At ako, ito yung gusto kong direksyon ng pera, yung papunta sa akin. Ayoko nung perang papalayo sa akin yung direksyon eh. Kasi aminin na natin, ang magandang sitwasyon sa buhay ay yung hindi lang nakakasurvive tayo buwan-buwan. Ideally, dapat nababayaran natin yung mga kailangan natin at kahit papano, na-enjoy din natin yung mga gusto natin. At may natitira pa. Dapat may natitira pang pera para pang ipon or savings, pang emergency funds, sa investments, pang retirement, pang tulong na din sa pamilya pag may nangangailangan. Masarap yung pakiramdam na nakakatulong eh, 'di ba? Malaking bagay lahat yan sa peace of mind natin bilang tao. Ang daming away, samaan ng loob at problema na masusolusyonan kung sapat or lalo na kung sobra-sobra ang pera. Pero paano? Ang daling sabihin na kumita ka lang kasi ng mas malaki. Pero ang hirap gawin yan. Kasi kung madali yan, di sana lahat ng tao mayaman. Maraming bagay ang pwedeng maging dahilan ng paglaki ng kita or pagyaman ng isang tao na hindi natin kontrolado. Again, yung sinabi ko kanina, nandyan yung pamilyang pinanggalingan mo. Malaking bagay yan kasi yan yung starting line natin lahat sa buhay. Yung iba, pagkapanganak pa lang, malapit na or nasa finish line na agad ng success sa pera. Yung karamihan sa atin, doon nag-uumpisa sa pinakadulo ng karerahan. Or yung iba nga sa labas pa ng stadium eh. Ganon sila kalayo mag-uumpisa. Diyan din nakabase yung lugar kung saan kalalaki at magkakaisip. Pati na din yung kung sino yung mga magiging kakilala at kaibigan mo. Yung iba, pinapanganak sa lugar na walang kuryente or internet. Yung iba naman, kumpleto lahat, may yaya pa. Diyan din nakasalalay kung anong klaseng edukasyon magkakaroon ka at kung makakapag-aral ka ba. Isa pang factor yung kalusugan ng katawan natin kasi may mga taong pinapanganak na sakitin or may disability, yung iba naman nagkakasakit. Or may parte ng kalusugan natin na pwedeng makontrol pero may mga sakit na namamana at minsan wala talaga tayong magagawa. At nakakaapekto lahat yan sa kakayahan natin na kumita ng pera. Sama pa yung mga natural na abilidad natin pag pinanganak tayo. May mga taong natural na malakas ang loob, yung iba natural na mahiyain, may natural na gwapo at maganda, may natural na matalino or kulang sa talino. Hindi lahat yan ay sumpa na wala tayong magagawa. Yung iba dyan, meron tayong pwedeng gawin para maturuan yung sarili natin, baguhin yung mga natural na ugali na meron tayo. Pero mas mag-e-effort ka kumpara sa taong may natural na abilidad na wala ka.
Iba pa rin talaga yung advantage na may natural na talento or interes ang isang tao sa isang bagay umpisa pa lang. Kumbaga may lamang na agad sila sa iba. Pero pagdating sa usapang pera, hindi tayo pwedeng ma-stuck sa mga bagay na wala tayong kontrol eh. Oo, meron talagang pribilehiyo, hindi talaga patas ang laban. Pero hindi tayo pwedeng magmukmuk na lang sa isang tabi at malungkot kasi walang mangyayari. Ang galing kong magsalita, no? Akala mo naman hindi ako ganun mag-isip dati. Nga pala, itong mga sasabihin ko sa inyo dito ay base lang sa sarili kong experience. Hindi ako financial expert, hindi rin ako motivational guru, wala rin akong ibebenta sa inyong course or training program. Pero ito yung mga napansin ko sa nangyari sa akin at baka may mapulot kayo sa mga natutunan ko tungkol sa pagkita ng pera sa ilang dekada ko dito sa mundo. Okay, ganito kasi yan. Maraming taon ng buhay ko na nagtrabaho ako sa iba't ibang kumpanya na maayos naman ang sweldo, may health card, may benefits, so okay naman. Kaso kadalasan walang asenso yung sweldo ko, taon-taon. Malaking dahilan nun is dahil na rin sa akin. Hindi ko na ikukwento lahat ng detalye pero alam mo yung pakiramdam na nakasakay ka sa isang maayos na bus pero ang bagal. Hindi ka ganun kakomportable pero nakaupo ka naman. Gumagalaw pa unti-unti yung bus pero sobrang kupad at parang walang pupuntahan yung biyahe mo. Tapos hindi ka makapagdesisyon kung anong gagawin mo. Bababa ka ba or hindi? Kasi hindi mo naman alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa kalsada pag bumaba ka eh. Kung may masasakyan ka pa bang iba or kung magiging mas maayos ka ba o baka same-same lang or baka mas malala pa yung mapuntahan mo kumpara sa sinasakyan mo ngayon. Alam mo yung ganung pakiramdam? Yung para kang natrap sa isang medyo komportabling kulungan. Ganun ako ng napakahabang panahon. Hindi kulang pero hindi rin sobra. Saktuhan, walang masyadong luho pero sa kabuuan okay naman. Kaso deep inside alam kong may iba pang posibilidad para sa akin. Kaso hindi ko alam kung ano yun or kung paano ko uumpisahang malaman. Tapos sa isang iglap bigla akong ginulantang ng tadhana. Pinababa ako ng konduktor ng bus. Ang tawag doon sa corporate world ay retrenchment o na-layoff ako. Nasama ako sa mga na-offeran na umalis na ng kumpanya pero may bayad. Para mas maganda pakinggan, may severance package na tinatawag. Okay din kahit papano pero umikot yung mundo ko noon kasi buong akala ko doon na ako magre-retire sa kumpanya na yun eh. Hindi ko in-expect yung biglaang napagkawala ng trabaho ko na yun. Sa isang kisap mata, parang kanta. Hindi ko na kailangan imaginein kung anong mangyayari sa akin sa kalsada pagbaba ako ng bus. Kasi napuwersa na ako. Wala na akong no choice kundi hanapin kung ano ba talaga yung ibang posibilidad na naghihintay para sa akin. Nakakatakot na nakakainis na nakaka-excite at the same time kasi hindi ko alam yung mangyayari. Naglakad-lakad ako sa kalsada ng job openings, nagtawag, nagantay ng ibang masasakyan hanggang sa nagkaroon ako ng oportunidad na pasukin ang trabaho ng sales. Buong buhay ko, tingin ko sa sarili ko hindi ako pang sales eh. Akala ko hindi ako pang bentahan na trabaho. Pero yung nag-interview sa akin na manager ko na ngayon, nagtiwala at may nakita siya sa akin na mukhang kaya ko daw kaya binigyan niya ako ng pagkakataon na patunayan yung sarili ko. At hindi ko pinalampas yun. Lahat ng pwede kong gawin para gumaling ako sa trabaho ng pagbebenta, ginawa ko. At lahat ng tingin kong parte na mahina ako, pinaglaanan ko ng oras para ma-improve. Tinuring ko na do or die game 7 yung trabaho at wala nang bukas. Binuhos ko lahat. At nagbunga naman. Naranasan ko yung kita na hindi ko pa na-experience sa buhay ko. At dun ko mas naintindihan yung masakit na katotohanan na hindi pala ako namumroblema noon sa pera kasi kulang ako sa galing at talino. Namumroblema pala ako kasi ayokong bitawan yung nakasanayan kong komportabling hawla. Hindi ako umalis at ayoko sanang umalis sa comfort zone kasi okay naman yung pagkakaupo ko eh. Kaso yun nga, tinapon ako palabas ng bus. Pero dun sa labas, dun pala sa kalsada na kinakatakutan ko noon, nandun pala yung version ng sarili ko na pinangarap kong maging. At ito ang una at para sa akin pinaka-importanting parte na dapat mong maintindihan kung gusto mong kumita ng mas malaki. Lahat ng paraan na pwedeng mag-improve yung kinikita mo ngayon ay may kasamang risk. Lahat may isusugal ka. At unfortunately, walang garantiya. Kahit itaya mo pa lahat. Example, sa paglipat ng trabaho. Sugal yan, hindi mo sure kung ano mangyayari sa lilipatan mo or kung may malilipatan ka ba.
Sa pagnenegosyo, delikado, pwede kang malugi. Pag halimbawa naglakas loob ka at humingi ka ng mas mataas na sahod sa boss mo, alanganin din kasi baka ma-reject ka at magkailangan pa kayo pagkatapos mo ma-deny. Sa pag-i-invest, risky kasi baka hindi tumubo yung pera mo. Hindi sa lahat ng sugal mananalo ka at hindi lahat ng may risk ay ikakayaman mo. Walang kasiguraduhan kung anong kakalabasan. Pero kung iiwas ka sa risk, sigurado na hindi nalalaki yung kinikita mo. Alam ko yan. Well, ngayon alam ko na yan. Kaya pala hindi umuusad yung sweldo ko noon ng maraming taon ay kasi pala hindi lang trabaho ko ang binabayaran ng kumpanya. Binabayaran din nila yung peace of mind ko. Steady lang yung sweldo ko noon kasi steady lang din yung risk level ko. Nung pumasok na ako sa sales, ako na yung sumasalo nung kaba. Wala nang kasiguraduhan kung makakabenta ako. Pero dahil tinanggap ko na yung risk na yun, mas bumukas na yung gripo ng pera paagos papunta sa akin. Sa pagkita ng mas malaking pera, kailangan mo talagang tumayo sa upuan at umalis ng hawla. Kahit komportable ka pa. Kasi dun mo lang malalaman kung may maaabot ka pa bang mas higit pa. Dapat handa kang sumugal. Dapat handa kang magkamali. Dapat handa kang mapahiya. Madaling sabihin yan pero alam kong mahirap gawin. Ako nga kung hindi pa ako pinuwersang umalis, siguro hanggang ngayon nandun pa ako Kaya, hindi ko sinasabing mag-resign ka na ngayon sa trabaho mo o magpalit ka ng negosyo. Kasi hindi ko naman alam yung sitwasyon mo Yung kakayahan mo at yung kagustuhan mong sumugal sa ibang bagay is depende din yan sa personalidad mo. Hindi lahat ng tao ay may tinatawag na risk appetite. Hindi lahat ipinanganak na palasugal. Pero pwede mong turuan or pilitin yung sarili mo na maging mas matapang sa paghabol ng mas malaking kita kahit hindi ka natural na risk taker. Depende lang talaga sa priorities mo at kung ano yung mahalaga sa'yo. Hindi naman iisa lang yung klase ng success sa buhay At kung hindi naman ganun ka-importante sa'yo yung pagkita ng mas malaking pera at kontento ka na sa kung anong meron ka, okay lang yun. Hindi mo kailangan problemahin to at lalong hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo. Tsaka malay mo, breadwinner ka pala o may malaking ang utang at walang ipon o baka maraming umaasa sa'yo. Ibang sitwasyon yung mga ganun. Pero yun nga, sa mundo ng pera, sa usapang kita or income, kung gusto mo ng mas malaking balik, kailangan mong sumugal ng mas malaki. At kung hindi ka handang matalo, huwag ka nang umasang mananalo ka. Ganun lang talaga yun. Pero ito naman ang maganda dyan. At ito yung isang bagay na kung may babalikan man ako, isa to sa mga sana moments ko. Sana nagawa ko ng mas maaga pa noon. Kahit pala may risk ang paghabol ng mas mataas na kita, pwede palang maibaba yung risk na yun. Kahit walang kasiguraduhan, pwede palang maitaas ng konti yung tsansa ng success sa pera. At ito yung pangalawang bagay na importante para sa akin. Ang sikreto is dapat kilalanin mo yung sarili mo. Kailangan kilalanin mo kung sino ka. Alam ko corning pakinggan yan pero coming from my experience, sobrang totoo niyan. Kasi kung alam ko lang noon yung kakayahan ko, di sana matagal ko nang ginawa. Takot kasi ako noon Kasi akala ko kailangan kong bitawan lahat. Akala ko kailangan kong i-give up yung trabaho ko para makausad at para masubukan ko kung aangat yung kita ko. May pagka-play safe kasi ako lalo na pag iniisip ko yung kabuhayan ko at ng pamilya ko. Pero hindi pala. Pwede mo palang kilalanin yung sarili mo at hanapin kung saan ka interesado at saan ka magaling ng paunti-unti. Ang tawag pala doon ay low stakes testing. Sa Tagalog, kumbaga, susubok ka pero maliit lang yung ipupuhunan mo. Susugal ka pero imbis na itaya mo lahat, uumpisahan mo lang ng pabarya-barya muna hanggang sa mas maggamay mo na yung laro. Siyempre sa negosyo, malamang literal na pera yung isusugal mo, diba? Pero pag wala kang extra pera na pang risk, pwede mong itaya yung oras mo, yung energy mo, at yung knowledge at skill na meron ka. Sa kaso ko, lahat pala nung taon na nandun ako sa mga dati kong trabaho na pakiramdam ko walang asenso yung kita ko, dahan-dahan pala akong nakakaipon ng kakayahan at kaalaman nang hindi ko namamalayan. Kaya nung pinababa ako nung konduktor ng bus, kayang-kaya ko na palang maglakad mag-isa. Kumbaga sa prutas, hinog na pala ako. Yun nga lang, sana mas maaga kong nalaman yun. Pwede ko pala sanang sinubukang mag-freelance kahit tuwing weekend lang para testing ko sana agad yung skill ko,
pwede din sana na nag-aral ako ng dagdag na skill sa digital marketing or sa online sales or kahit anong pwedeng masubukan na hindi ganun kamahal ang bayad. Kaya kung feeling mo nandun ka sa sitwasyon ko noon at stuck ka at pakiramdam mo hindi natataas yung kita mo sa kinalalagyan mo ngayon, ang payo ko, mag-try ka ng ibang bagay at hindi mo kailangan mag-resign or magpalit ng negosyo agad para malaman yan. Kahit tuwing weekend lang or kahit 1 o 2 oras sa isang araw, mag-spend ka ng time na sumubok ng konting risk. Halimbawa, imbis na mag-Netflix ka pag uwi, yun yung gawin mo. O kaya bawasan mo ng 1 oras yung typical na tulog mo. Mahirap yan pero pwede. Kasi yan lang yung paraan para malaman mo kung saan ka talaga interesado at kung saan ka may natatagong galing. Ang goal mo dyan ay hindi kumita agad ng malaki. Ang purpose niyan ay titignan mo kung may kakagat ba or kung may magkaka-interest sa ino-offer mo. Dun sa skill or sa kakayahan mo. Dun sa knowledge or sa experience na meron ka. At yun nga, hahanap ka ng paraan na masubukan mo yan nang hindi binibitawan yung pinagkakakitaan mo na pangbayad mo ng bills. Low stakes testing. Or susubukan mo ng dahan-dahan. Ito na yung panghuli. Pangatlo. Ito na ang problema. Ito na yung catch. Ready ka nang sumugal, no? Ready ka nang mag-risk. Tapos, kilala mo na din yung sarili mo. Alam mo na kung saan ka interesado o saan ka may galing at natural na talent. Okay yun. Kaso, hindi pa din automatic nakikita ka na agad ng mas malaki. Kasi, dapat may willing na magbayad dun sa bagay na yun. Dapat, nandun yung profitability sa pipiliin mo. Mga bagay na handang bayaran ng ibang tao or ng isang kumpanya. Kumbaga, dapat yung pipiliin mo ay may market or may demand para dun. Halimbawa, magaling kang maglaro ng yoyo. Okay yun, kaso ilang tao ang magbabayad ng malaki para makita kang mag-yoyo? Siguro meron pag may yoyo competition pero hindi siguro pwedeng gawing regular na hanap buhay yun, di ba? Ewan ko, pero baka may biglang mag-comment dyan na professional yoyo player pala tapos milyonaryo, no? Ewan ko, basta ito lang yung naisip kong example. Pero gets yun naman siguro, no? Medyo tricky to at hindi madaling gawin. Pero kailangan mahanap mo yung pagitan ng bagay na magaling ka, interesado ka at willing kang gawin at dapat may magbabayad sa'yo para gawin yun. At ideally, malaki yung bayad. Doon talaga pwedeng tumaas yung kita pag nahanap mo yun. Kaya sa mundo natin, merong mga taong may galing or may talent pero hindi sila kumikita doon. Kasi pwedeng yung natural na talent nila ay hindi binabayaran ng tao. Or hindi talaga sila ganun kagaling sa bagay na yon at walang willing magbayad sa kanila. 4 na bagay kasi ang importante sa part na to. Number 1, ano yung gustong-gusto mong ginagawa? Pangalawa, ano yung bagay na magaling ka? Pangatlo, ano yung bagay na may demand or kailangan ng mga tao sa mundo? At pang-4, ano yung bagay na pwede kang mabayaran at magkapera? Example, lalayo pa ba ako? Sarili ko ulit yung example. Bakit ba? Vlog ko to eh. Okay, ano yung gustong kong ginagawa? Marami actually, pero isa sa mga paborito kong gawin ay kumanta. Mahilig akong kumanta. May YouTube channel nga ako na kumakanta ako habang nagigitara eh. Ayan oh. Pangalawa, ano yung bagay na magaling ako? Nako, eto yung problema. Mahilig akong kumanta. Ang dami ko nang na-upload na video na kumakanta ako eh. Ginagandahan ko pa yung mga yan, ini-edit ko pa ng husto. Pero walang interesado eh, walang masyadong may gusto. Sabi ng asawa at anak ko, pag kumakanta daw ako ng mataas, yung boses ko daw parang pusa na may pinagdadaanan. Tinatawanan ko lang sila pero it hurts actually eh. Pero eto naman yung napapansin ko, tuwing nagsasalita ako at nagva-vlog ng mga ganito, may mga nanonood at nakikinig. Kayo, yung mga nanonood nito. At nagpapasalamat ako sa mga kagaya nyo. Pero gusto ko pa din sana na magaling ako kumanta eh. Kaso hindi ako nakakakuha ng magandang reaksyon pag kumakanta ako. Siguro pwede ako mag-voice lessons para ma-improve ako ng konti pero sa edad ko hanggang hobby na lang siguro talaga yung singing. Pero yun nga, tuwing gumagawa ako ng vlog, nagsasalita ako sa video about sa mga bagay-bagay, may mga interesadong manood at makinig. Kaya ibig sabihin, dun siguro ako may galing. So pwede na yung bagay na gusto mong gawin or yung passion mo, pwedeng hindi ka dun magaling eh. At isang reason yan kung bakit dapat mong subukan is para malaman mo. At mas maganda kung naririnig mo sa ibang tao. Pag may ibang tao na nagsasabi sa'yo na halimbawa na,
Uy, ang sarap mong magluto. Uy, ang galing mong mag-drawing. Uy, ang galing mong mag-organize ng party. Ang galing mong mag-isip ng mga games. Uy, ang galing mong mag-joke. Ako, sabi nila, okay daw ako magkwento, okay daw ako mag-explain. By the way, kung curious kayo sa pangalan ng YouTube channel ko, ay dahil yan sa isang beses na nag-uusap kami ng misis ko at sabi niya, okay ka naman kausap may sense ka naman minsan. Natawa ako, sabi ko, minsan lang? Ayos ka. Tapos naisip ko, pwedeng title ng vlog yan Kaya ito yung pamagat ng YouTube channel ko. Ayos ba? Anyway, basta yun. Pag lagi kang nakakakuha ng compliment sa ibang tao sa bagay na yun, magandang sign yun. At malamang doon ka nga magaling. Pangatlo, ano yung bagay na may demand or may taong may gusto? Sa akin ito, may mga taong gustong makinig ng mahabang kwento, may gusto ng mabagal magsalita na kagaya ko. Sa iba naman, merong mga taong gustong bumili ng kakaibang luto ng pagkain, merong kailangan ng host or party planner sa mga events nila, meron ding mga taong gustong manood ng magaling kumanta or sumayaw. So yun yung pangatlo, meron bang may gusto niyang bagay na yan? At kung ang sagot dyan ay oo, malamang merong willing magbayad para makuha yung ino-offer mo. At yan yung pang-apat, ano yung bagay na pwede kang mabayaran at magkapera? Ito na yung catching-catching. At obvious naman to kasi malalaman mo naman kung may pumapasok na pera o wala. Di ba? So yun lang. Sa opinion ko, iyan yung mga magpapataas ng tsansa para sa mas mataas na kita. Hindi talaga sapat na masipag lang tayo. Maraming masipag na hanggang ngayon hirap pa din. Kailangan pag-isipan natin tong mga bagay na to. Again, una, dapat handa tayong mag-take ng risks. Maging handang sumugal sa walang kasiguraduhan. Walang asenso pag laging play safe tayo. Pangalawa, kilalanin ang sarili. Huwag tayong sumugal ng bulag. Pwede nating gawin to sa pagsubok ng maliit na bagay habang hindi binibitawan yung nagbibigay sa atin ng seguridad para makabayad pa din tayo ng mga bills habang nag-i-experiment. Pangatlo, kailangan hanapin natin kung saan nagtutugma yung galing or yung talent natin at yung pangangailangan ng mundo at kung saan may willing magbayad sa atin. Pero, kahit magawa mo lahat yan, hindi pa rin guarantee na magiging nuknukan ng yamang ka na. Kasi nga may mga bagay na hindi natin kontrolado. May swerte, may timing, nandyan yung ekonomiya, koneksyon or kakilala, may opportunity na kailangan mo na minsan dumarating, minsan hindi. Ganun lang talaga ang buhay. Kaya hindi ito formula or step-by-step guide na pag sinunod mo ay automatic na makukuha mo na yung resulta. Isa lang ang bagay na sigurado. Yan ay, iisa lang ang buhay na meron tayo. At habang nandito tayo, bakit hindi natin gawin lahat ng kaya nating gawin? At least kahit dun lang sa mga bagay na pwede nating makontrol. Bakit hindi natin bigyan yung sarili natin ng konting tsansa na umangat kahit papano? Diba? Hindi nyo na itatanong, etong YouTube channel ko na to ay isang example ko ng pagsasabuhay ko ng mga bagay na sinabi ko sa inyo dito. Ginagawa ko to habang nagtatrabaho pa ako. Isa to sa mga bagay na sinusubukan ko kasi nga may mga nagsasabi sa akin na okay daw akong magsalita, na okay daw akong pakinggan, kaya tinatry ko. Tapos this year, sana masubukan ko pa yung isang bagay na gusto ko din sana. Meron kasi akong isang recipe ng baked bangus na gustong-gusto ng pamilya ko pag ginagawa ko. At sabi nila, bakit hindi ko daw itry ibenta? Kaso food business parang hindi para sa akin. Medyo takot talaga ako sa totoo lang Last year ko pa sana to itatry, pero inaaral ko pa parang hindi para sa akin. Pero sana mahanap ko yung lakas ng loob etong taon na to. At yun lang. Pasensya na kayo kung hindi inspiring tong video ko tungkol sa pera. Feeling ko sa lahat ng content sa internet tungkol sa topic na to, ito yung pinakakulang sa hype Well, gaya ng sinabi ko, hindi ako motivational speaker, hindi din ako success guru. Wala akong ibebenta sa inyong secret formula, get rich quick online course or seminar. Ang meron lang ako ay kwento. Totoong kwento. Hindi yung kwentong pinapogi para mag-flex at para magmukhang mas successful. At kung may napulot kayo dito, mabuti naman. At kung naka-jackpot ka na sa larangan ng kaperahan, balitaan nyo naman ako kung paano yung naging diskarte nyo. Malay nyo, ako naman yung may mapulot sa inyo or kaya yung mga ibang mga kasens natin. Comment lang, binabasa ko yung mga comments nyo. Hindi lang talaga ako makaka-reply sa lahat, pasensya na. Pero as always, salamat sa panonood.